Mabuhay! Kamusta kayo? Tulad ng aking sinabi sa episode ng pagpapapayat, ako ay naniniwala na importante ang muscle growth para sa overall fitness ng isang tao, lalong-lalo na sa pagtanda. Just click the link below para mapanood ninyo ang full episode. Bago kayo tumalon sa exercising zone at magsimulang mag-workout, kailangan ninyong matuto tungkol sa mga muscles at kung paano sila lumalaki. Tara, alamin natin. Alam niyo ba na may higit sa 600 muscles sa ating katawan? Meron itong iba't ibang hugis at laki na kapag nagsama-sama ay tinutulungan tayong gumalaw at magbuhat ng mabibigat na groceries. Ngunit isang bagay ang sigurado, na ito ay kailangan ng mga muscles na regular na atensyon dahil ang paraan ng pagtrato natin sa kanila ang magpapasya sa kanilang kalagayan kung sila ay lalaki man o liliit sa paglipas ng panahon. Balik tayo sa tanong na, paano lumalaki ang mga muscles? Isipin mo, handa kang magbuhat ng isang kahon ng masarap na cookies. Ang iyong utak at mga muscles ay naka-align upang tulungan kang gawin ang gawain na ito. Una, magpapadala ang iyong utak ng mga signal sa motor neuron sa iyong katawan. Kapag natanggap nila ang mensahe, nagdudulot ito ng pag-contract at pag-relax ng iyong muscles na humihila sa mga buto ng iyong katawan. Ito ay nagre-resulta sa kinakailangang galaw ng pagbubuhat ng masasarap na cookies. Paano naman kung ang kahong ito ay puno ng mga bato? Sa puntong ito, mahihirapan ang mga muscles sa iyong braso na makabuo ng sapat na tensyon upang maiangat ang kahon, resulting to stress sa mga muscles, na nagdudulot rin ng kaunting muscle tears, na sa kasong ito ay isang mabuting bagay. Ang mga tears na ito sa cells ay naglalabas ng mga inflammatory molecules na tinatawag na cytokines na nag-a-activate sa immune system upang ayusin ang pinsala. Dito nagaganap ang proseso ng pagbubuo ng iyong muscles. Ang iyong mga muscles ay umaasa hindi lamang sa ehersisyo upang lumaki. Kung walang tamang nutrisyon at pahinga, mahihirapan ang iyong katawan na ayusin ang nasirang mga muscle fibers. Kaya, maglaro, mag-ehersisyo, kumain, matulog at ulitin ito lahat. Iyan ang mantra para sa isang malusog na katawan. Alam niyo ba na may tatlong iba't ibang uri ng muscles sa iyong katawan? Smooth muscle, cardiac muscle, at skeletal muscle. Ang skeletal muscle ay voluntary muscles na nangangahulugang maaari mong kontrolin kung ano ang ginagawa nila. Samantalang ang smooth at cardiac muscles ay involuntary muscles. Ibig sabihin, kumikilos sila ng kusa kahit walang brain power. Automatic na ang mga muscles na ito. Ang skeletal muscles ang pangunahing target kapag nagwo-workout tayo, kapag nagbubuhat ka ng weights, o gumagawa ng resistance training. Pinapalakas at pinapalaki mo ang skeletal muscles mo. Sa gym, makikita natin ang iba't ibang equipment tulad ng barbells, dumbbells, at machines na tumutulong sa ating muscle building journey. Pero alam nyo ba na kahit ang simpleng bodyweight exercises tulad ng push-ups, squats, at lunges ay effective din para palakasin ang ating muscles? Bukod sa ehersisyo, napakahalaga ng tamang nutrisyon para sa muscle growth. Ang proteins, carbohydrates, at fats ay essential nutrients na kailangan ng katawan natin. Ang protein ay particularly important dahil ito ang building blocks ng muscle. Kaya siguraduhin na kumain ng mga pagkaing mataas sa protein tulad ng chicken, fish, or any forms of meat. Sa Pilipinas, maraming masustansyang pagkain na makakatulong sa atin tulad ng itlog, mani, at mga isdang dagat. Hindi rin natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pahinga. Ang muscles natin ay lumalaki hindi sa gym, kundi sa panahon ng recovery. Kaya't mahalaga ang tamang tulog at pahinga upang mabigyan ng oras ang katawan na mag-repair at magpalakas ng muscles. Aim for 7 to 9 hours of sleep bawat gabi para sa optimal muscle growth.
Sa Pilipinas, maraming paraan upang maging aktibo at magpalakas ng ating muscles. Pwede tayong mag-ehersisyo sa bahay, sa gym, o kahit sa labas tulad ng pagtakbo, pagbibisikleta at paglalaro ng iba't ibang sports. Tandaan, consistency is key. Hindi mo kailangan maging perfect, ang mahalaga ay magsimula ka at ipagpatuloy ang iyong journey. At syempre, huwag kalimutan ang tamang hydration. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga upang mapanatiling hydrated ang iyong katawan at mapalabas ang recovery ng iyong muscle. Kaya't lagi tayong magdala ng tubig saan man tayo magpunta. Ayan, hanggang sa susunod nating kwentuhan. Bye-bye!